Hindi ko talaga alam kung bakit ako napilitang umuwi ng madaling araw. Wala naman akong choice. 10 PM pa lang, ubos na ang biyahe papuntang Rizal. Kaya nang inabutan ako ng antok sa bahay ng office mate ko sa Las Piñas, sabi ko, tulog na lang muna ako dito. Alis ako ng 4 AM para di gabihin sa amin. Akala ko safe na ang ganong diskarte. Pero hindi pala ako ang unang nilalang na naglalakad sa kalye namin sa madaling araw. Nasa boundary kami ng Antipolo at Teresa sa isang lumang subdivision na hindi gated. Madalas brown out, madalas may kwento. Pero matagal na to, hindi ko na iniisip yung mga naririnig ko dati. Pagkababa ko ng jeep, tahimik na ang paligid. 4:30 AM. Madilim pa rin ang langit at may kaunting fog sa kalsada. Sa totoo lang, malamig ang hangin pero pinagpapawisan ako. Siguro dahil sa kaba o dahil may nararamdaman na akong kakaiba. Ang weird lang kasi, walang tao, kahit isang tricycle wala. Pero pakiramdam ko, may naglalakad din sa likod ko. Kahit wala akong marinig. Nagmadali akong lakarin ang isang kalyeng shortcut pa uwi. Maliit lang to, isang eskinita na may isa lang poste ng ilaw sa gitna. Sa kanan, puro bakanting lote. Sa kaliwa, mga lumat abandonadong bahay. Habang naglalakad ako, may narinig akong kaluskos mula sa isang bahay na halos wala ng bubong. Tumigil ako. Pinakinggan kong mabuti. Wala. Tinuloy ko ang lakad. Pero may biglang humampas sa batok ko. Hindi literal. Parang biglang bumigat ang hangin. Ang hirap huminga. Para bang may nakatingin. Nilakasan ko ang loob ko. Kinuha ko ang phone ko para magpatugtog ng kahit anong maingay. Pero 1% na lang pala ang battery ko. At bago ko pa man ma-play ang kahit anong kanta, namatay na yung phone ko. Hayop, bulong ko sa sarili ko. Nanginginig na ang kamay ko. Pagdating ko sa gitna ng eskinita, tumigil ako. May babae, nakatayo sa ilalim ng poste. Mahaba ang buhok, naka-white na parang blouse o duster. Hindi ko sigurado. Nakatagilid ang ulo, hindi gumagalaw. Napahinto ako. Excuse me po? Mahinang tanong ko. Kahit ayoko naman talagang sagutin ako. Walang sagot. Naglakad ako ng paatras. Pero narinig ko yung tunog ng tsinelas. Pak, pak, pak. Lumilingon siya. Dahan-dahan. Wala pa rin akong makita sa mukha niya. Pero sa ilalim ng ilaw, napansin ko, basa ang sahig. Basa sa paligid niya. Walang ulan. Pero may tumutulo. Dugo. Tumakbo ako. Buong lakas. Hindi na ako lumingon. Narinig ko ang mga yapak na sunod-sunod. Mabilis. Hindi na to tao. Paglabas ko ng eskinita, nakita ko ang ilaw mula sa bahay namin. Ilang hakbang na lang. Inabot ko ang gate. Sabay bukas. Sabay sara. Sabay lock. Hingal na hingal ako. Pinakinggan ko kung may tunog pa. Wala. Tahimik na ulit. Parang walang nangyari. Hanggang sa tok tok tok. May kumatok sa gate namin. Dahan-dahan akong sumilip sa bintana sa taas. Wala akong nakita. Pero may naiwan. May 3 dugo sa bakal ng gate. Para bang 3 daliri na may bakas ng dugo ang humawak doon. Lumipas ang ilang araw, sinikap kong wag nang isipin yon. Pumapasok ako ng mas maaga. Uuwi bago maggabi. Walang shortcuts, wala nang eskinita. Pero hindi ako pinatahimik. Sa tuwing alas 4 ng madaling araw, nagigising ako. May kumakanta sa labas. Mahina lang. 1 daliri, 2, 3, boses bata. Pero luma. Parang lumang cassette tape. Sinilip ko minsan ang bintana. Walang tao. Pero may laruan sa harap ng gate namin. 3 tsinelas, pambata. May pangalan sa ilalim. Ana. Hindi ako makatulog buong gabi. At habang papasikat na ang araw, unti-unting nawawala ang mga tsinelas. Napilit akong tanungin ang kapitbahay naming matanda. Alam niyo po ba kung
may batang namatay sa area natin dati. Tahimik siya ng ilang segundo. Yung Eskinita, sabi niya. Dati may sunog dyan, 2003. Tirek ang araw pero mabilis kumalat. Isang bahay lang naman ang may tao. Yung may batang babae na iniwang mag-isa. Hindi na siya nailigtas. Ana ata pangalan. Bumilis ang tibok ng puso ko. At di ba may nagsasabing may babae raw po doon pag madaling araw? Dagdag ko. Tumango siya. Oo, sabi nila naghahanap pa rin ng makakasama. Ayaw niya nang nag-iisa. Kinagabihan, sinarado ko lahat ng bintana. Nagdasal ako. Nilagyan ko pa ng asin ang paligid ng pinto, gaya ng sabi ng mga lumang pamahiin. Pero hindi ako pinatahimik. 4:00, nagising ulit ako. May sulat sa ilalim ng pinto. Laruin mo ako. Sinamahan ko ng flashlight ang sarili ko at tumingin sa labas. Pagbalik ko sa kama, may naramdaman akong may lamig. Sa paanan ko, sa kama ko. May bata, nakaupo, basa ang damit, hawak ang tsinelas. Hi kuya, bulong niya. Napasigaw ako, pero pagbukas ko ng ilaw, wala na siya. Pero naiwan ang 3 tsinelas sa kama ko. Basa, mabigat ang amoy, parang sunog. Umalis ako sa bahay kinabukasan. Hindi ko na binalikan. Pero minsan, kahit sa ibang lugar, 4 AM pa rin ako nagigising. May tunog pa rin ng tsinelas. May kantang pabulong. 1, 2, 3. At sa dulo ng kama ko, minsan, may basa pa rin bakas ng paa. Hindi ko na alam kung sinundan ba ako ng bata o trauma na to.